Ang hirap kasi no, kasi yung kuko pa baon po kasi no, kaya ay sorry po. Ano po? Grabe yung kuko pa. Parang kinakarap ko yung buong kalamlong. Ayaw niya. Hindi mo yan, dahan-dahan. Kasi sinanong sa atin. Oo. Galit na galit mo galing. Yung puso kayo. Sa iba, oo. Sa iba. Wait na. Masakit po kasi talaga ito. Napakaselan po ng kuko. Kaya dapat dahan-dahan lang talaga. Sinukumpara namin yung gawa nyo, pinapanood namin. Iba talaga yung gawa nyo. Thank you po. Laki po. Ano? Oo. Saka ang laki ng nakabaon. Opo. Ang lala ng baon yun eh. Kasi mas malaki yung sugat niya yun. Kumpara nung sa kabila. Kailangan lang siyang linisan para pag ginamot niyo po ng Betadine po, mabilis siyang matuyo. Tanggalin natin yung mga dry skin. Okay na po. Ito na lang kabila. Hindi naman sakit yan kasi wala na yung nakapuso. Opo. Kumbaga nakahinga na siya. Sabi ko nga po sa kanya, pag yan na ulit pa ng ikatlo, papatanggal na namin yung kuko mismo. Kasi baka sa kuko na yung problema eh. Opo, pag tumutubo. Babalik ko yung bangga yun. Putulin na ni Pangga. Pag humahaba yung kuko ni sir, kung kaya niya pong putulan lang po yung mga gilid, pwede naman po kasi ito lang naman yung nagiging problema pag tumutusok naman pag tumahaba, di ba po? Tingnan mo, grabe yun lang. Na nga, hindi natin mabitan. Ayan po, pag humahaba po yung kuko, bumabaon po dito, syempre, nababangga po ng nababangga, di ba? Lalo na pag nagsasapatos, or ano, bumabaon dito sa gilid, syempre mag-uumpisa magsugat yun. Ano na po siya, ma'am? Namamaga. Hiniper na lang natin. Opo. Dapat hindi na po antayin ni sir na mamaga po. Kung halimbawa na medyo masakit na po, pwede niya na po ipa-schedule para hindi na po lalala. Dapat kasi January pa yan eh, kasi di parang December lang yun, diba? November yung pinaano eh. Tapos December na Kasi, magana siya. kasi baon talaga yung kuko ni sir. Tulad dito pupudpo rin siya. Siyempre, hahaba na naman po ulit, ma'am. So weekly natin yung gupitan. Pag umahaba yung kuko, ma'am, anuhin din ni sir. Parang unti-unti niya rin pong putulan yung gilid para hindi po siya babaon ng babaon. Kahit pa unti-unti lang po, huwag naman biglain kasi pag ano po, baka masugat din naman, di ba? Kahit hindi masyadong pudpud, at least na tsatsagaan ng paunti-unti na pagputol. Pangit kasi nakikita eh. Oo, pabaon kasi siya, pabaon siya, ma'am. Kaya delikado pag humahaba po. Tanggalin ko na to kasi baka sa susunod ito naman. At least kahit pa paano, si sir na magpuputol pag humahaba.
Grabe kasi yung kuko na nakabaon, no? Haba. Sarap. Ayan, nasimot na talaga. Kahit si ma'am na, pag halimbawa medyo humaba na, putulan nyo pa siya ng pabilog, ma'am. Okay. Para kahit papano, hindi na po siya ganun na. Kasi pag babangga siya, ma'am, tingnan nyo pong pinagbaunan ng kuko. Siyempre, ma'am, babangga ng babangga. Hahaba yung kuko, ma'am, eh. Imagine mo, di ba, pag hahaba, babangga dyan, magsusugat po talaga. Ingat lang po na hindi masugat kasi ang nipis ng balat ni sir. Diba? Sabi ko siya, bilis masugat ang mga. Kaya nga kahit dinadahan-dahan, nagkakaroon ng sugat eh. Ay, Oo. sitang ka na. Kasi grabing nipis. Diyan. Mga nangyayari na eh. Ito na dyan. Wait ka dyan. Tapos ka na. Kunting tiis na lang. Sabi nga kay misis ko, may dalaw lang pang gabi nagkakatiwalaan ko dyan. Thank you. Kaya na po ito ni ma'am, basta ano, unti-untiin niya lang pagtutubo na naman, unti-untiin niya lang puputulan yung gilid po. Kaya na ito ni ma'am. So ngayon sir, gamutin nyo lang po muna ng betadine para mabilis po matuyo. Sinimot ko lang. Guys. Dumugo na yung pinakahati niya. Oh, pinagatian ng kuko. Nipis eh, oh. Pero matanggal na po natin itong pinakapuno. Ulit. Sorry, wait lang po, sorry po. Hindi po, okay na po. Well, Opo, opo. Dito na. Pwede ko na mo susukan ng medyo sa naman mo. Okay.